Pito na po ang Chinese vessels na nakapwesto sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ayon sa AFP Northern Luzon Command. Taliwas po yan sa sinabi ng China na isang barko lamang nila ang nasa pinag-aagawang teritoryo. Saksi si Marisol Abduraman. Sa kuhang ito ng AFP Northern Luzon Command alas 8 kagabi, 7 at hindi lang isa gaya ng sinabi ng China kahapon, ang mga barko nilang nakapwesto sa Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal. We are not doubting their claims. We are telling them they are not telling the truth. Kabilang dyan ang dalawang maliliit na Chinese fishing boats na nasa loob mismo ng shoal. 3 Chinese maritime surveillance vessels na nasa labas ng shoal. Ang Fleck 310 o Fisheries Law Enforcement Command ng China at ang CMS o Chinese Maritime Vessel 71. Sa panig naman ng Pilipinas, 2 barko ang nasa Bajo de Masinloc. Ang BRP Pampanga na nakapwesto 3 hanggang 5 nautical miles mula mismo sa shoal at ang MCS 3006 na ginagamit ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. 75 at 84 lang nung una, sir. Ngayon, dumating ang 310. Oo, nagpalit. Nasa iba't ibang lokasyon man sa Panatag Shoal ang mga sasakyang pandagat ng China. Gaano man sila kalayo sa barko ng Pilipinas, ang tiyak ayon sa NOLCOM, nasa loob sila ng 200 Nautical Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Posible rin daw na nasa lugar lang ang CMS 75 at 84 ng China na unang namata noong Sabado ng umaga kahit hindi nakita ang mga ito kagabi. Paniwala ng NOLCOM, maaari nag-refuel lang ang mga ito. We assume that they are armed, but that's what they say. They are civilians. In terms of tactical positioning, they do that. And they move from day to day, nagpapalit po eh. Every day nagpapalit ang positioning nila. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang AFP na mapayapang mariresolba ang standoff. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Samantala, isang pasahero ng Cathay Pacific ang sapilitang pinababa ng eroplano na tumanggi umanong mag-seatbelt. Pero giit ng negosyanteng pasahero, naka-seatbelt siya. Ang pinakiusap daw niya ay wag nang pasuotin ng shoulder strap. Saksi si Cara David. Kalahating oras na naantala ang isang eroplano ng Cathay Pacific kahapon matapos nitong pababain ang isang pasahero sa kanilang eroplano. Sa official statement ng Cathay Pacific, sinabi nitong pinababa nila ang pasahero dahil tumanggi raw itong magsuot ng seatbelt, na isang requirement ng Civil Aviation Department ng Hong Kong. Ang pasaherong pinababa sa eroplano, ang negosyanteng si Francis Chua na nooy papunta ng Hong Kong para sa isang business meeting. Pero giit ni Chua, naka-seatbelt daw siya nung mga oras na pinabababa siya ng Cathay Pacific. Ang problema, inilagay siya ng eroplano sa isang upuan na hindi lang seatbelt kundi may shoulder strap pa raw na kailangang isuot. Claustrophobic daw si Chua at nahihirapan huminga kaya nakiusap raw siya kung pwedeng seatbelt na lang ang isuot niya at hindi na ang shoulder strap. I got suffocated if I could be dispensed with. That's sure thing. Pero for the record, sir, naka-seatbelt po kayo? Oh, yes. Every time I go to a plane, the first thing I did, I sit down automatically. Nakiusap rin daw siyang magpalipat na lamang ng upuan pero sinigawan na raw siya ng head stewardess. The head stewardess, apparently, hindi na ka-ASEAN, no, she started shouting, no, you have to do this, you have to, if you're not, I'm going to get you unloaded. So that's the first time I ever encountered a stewardess treated a client that way. Every time we fly, no, I think even mom yourself, you just have a seatbelt. So if you require an additional, that seems something's wrong with your design. Tumangging humarap sa kamera ang kinatawan ng Cathay Pacific pero nakatakda ng makipagpulong ang general manager nito kay Chua. Ipinauubayan na raw nila ang investigasyon sa Aviation Security Group. Ako po si Cara David, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan, tour sa Puerto Princesa Underground River fully booked na hanggang buwan ng Mayo. Trailer ng Pinoy horror film na The Road kabilang sa most popular trailer list ng iTunes. Balitang hatid, nag-isang liga ng katotohanan. Sama-sama natin pagiging saksi.